Mapagpalang araw sa inyo mga kamaster. Welcome back. For today's video ay balik tayo sa basic tutorial ng rebanding. So manood ka lang kung isa ka sa mga nagpa-practice at nag-aaral pang mag-reband. Panoorin mo lang ang video na to. Unang-una sa lahat mga kamaster, bago tayo magsimula ng reband ay kailangan nating i-analyze ang buhok ng ating client. Kung ano yung kanyang pinanggalingan at kung ano yung texture ng kanyang buhok. So, nasa normal texture ang buhok ng client natin ngayon at may konting curl dun sa ibabaw at may konting kulay dun sa dulo. Bago tayo magsimula dito mga kamaster ay sineparate ko na in 3 quadrant at wag natin kakalimutan yung ear cups. So, gumamit tayo dito ng rebanding cream or straightening cream. At yung variant na pang-reband natin dito is mga nasa normal to resistant. So, tandaan lang natin mga kamaster sa ating mga pangmasang pang-reband is walang mga variant. So, kailangan natin mag-explore para malaman natin kung mabagal o mabilis yung pang-reband na ginagamit natin. Or kung gusto nyo naman ay gumamit kayo ng branded gaya ng Matrix at Extenso. Kompleto ang variant yan from sensitized, normal to resistant. Ang application procedure natin dito mga kamaster is 1/2 inch away. At dun banda sa may itaas is may kulay yung bandang dulo, iiwasan lang muna natin yung malagyan. Hanggat maaari dito mga kamaster is manipis lang yung sectioning natin para mas malagyan natin ng maayos ng gamot yung buhok ng client. Kaya 1/2 inch away from the scalp ang ginagawa natin mga kamaster is para maiwasan nating maputol yung banda sa roots dahil napakalambot ng part na yan. Maaari kasing mag-cause ng pagkaputol ng buhok yan pag sinagad mo sa roots, kaya iwasan natin mga kamaster. Pagkatapos natin ma-applyan dito is nag-set tayo ng timer ng 1 oras. Mahalagang meron tayong timer para ma-monitor natin at hindi natin makaligtaan yung ginagawa natin, especially sa mga reband. So dito naman mga kamaster is papakita ko sa inyo na iniwasan natin yung dulo na may kulay. Maaari kasing masunog yan kaya dapat natin iwasan. After 1 hour natin maibabad ang ating reband ngayon mga kamaster is kailangan natin mag-strand test. Nakakatulong ito para matukoy natin kung process na yung reband natin. At dito naman mga kamaster is nag-proceed tayo para i-retouch dahil hindi pa siya process. So, kaya natin ngayon nire-retouch mga kamaster is para mas bumilis yung reaction ng gamot dun sa buhok. Nag-add ako dito ng 30 minutes para ma-process pa ng gusto yung buhok. At pagkatapos nun, in-strand test ulit natin. At dito na-confirm na natin na maganda na yung kanyang elasticity, malambot na. So, hindi ko na niretouch yung bandang dulo na may kulay dito mga kamaster dahil dati pa siyang rebanded. Meron pa natirang konti. Pagkatapos niyan ay pinabanlawan lang natin ng tubig at wala akong nilagay na shampoo rito or conditioner at yan nilalagyan na natin ng hair protector. Nakakatulong yan mga kamaster para mas mag-smooth at magkakaroon siya ng additional effect para mas maganda ang ating pagpaplansya. Dito naman ay i-blower lang natin ng 100% dry. Pwedeng gumamit ng paddle brush. So ayan mga kamaster, tuyo na. Halos straight na. Konting pasada na ng plancha yan. Mag-proceed na tayo ngayon sa pagpaplansya mga kamaster. So ang init ng plancha na gamit natin dito is around 220 to 230. I-section ulit natin dito ng 3 quadrant. At syempre, wag natin kakalimutan yung ear cups. Especially kapag nagsisimula pa lang tayo, hindi natin maiiwasan makapaso tayo ng tenga. Sa pagpaplansya naman mga kamaster is nakikita nyo dito is banayad ako magplansya at hindi magaslaw. So iiwasan natin yung nahahatak yung ulo ng client natin dahil maaring mag-cause ng sakit ng ulo sa kanila yan. Dahil pagkatapos natin yan lagyan ng neutralizer is babasahin din natin kaya iwasan natin masyadong magulpi yung ulo ng client natin. So paano ba natin malalaman kung okay na yung pagplansya natin mga kamaster? So, tingnan nyo kapag nagpa-plancha tayo rito mga kamaster, siguro mga 3, 4 hanggang 5. Once na kumintab siya at dumulas, okay na yon. Huwag na natin masyadong bugbugin sa plancha. Tandaan natin mga kamaster, kailangan alam din natin tansyahin ng buhok ng client natin. Na kapag sobra ang init ng plancha natin is pwedeng mag-brittle
or masunog yung bandang dulo. Ito na yung resulta ng pagpaplansya natin mga kamaster. Syempre, hindi pa tapos yan. Maglalagay pa tayo ngayon ng neutralizer. Application procedure naman natin sa neutralizer mga kamaster is no worries naman na tumama to sa scalp. Ang purpose naman ng neutralizer is para mag-sealed in or para malak in yung reband dun sa buhok. Siguraduhin lang natin dito na ma-applyan natin ng maayos at maigi para mas maganda yung magiging result ng ating reband. Pagkatapos natin ma-applyan ngayon ay ibababad natin ng mga 15 to 20 minutes at pagkatapos yung babalawan lang natin ng conditioner at yan nilalagyan ulit natin ngayon ng hair protector. By the way mga kamaster is gusto ko nga pala magpasalamat sa ating 2.7k new followers. Maraming salamat sa mga suporta nyo mga kamaster. Dito naman mga kamaster is mag-hand dry lang tayo ng warm or cold. Pwede rin. So papakita ko lang sa inyo dito mga kamaster na hindi na pinaplansya. Blower lang. Kung meron pa kayo mga katanungan mga kamaster is i-comment below nyo lang at sasagutin natin yan. Kung umabot man itong video na ito sa inyo is paki-comment naman at don't forget to follow our page, our YouTube and TikTok. Maraming salamat mga kamaster.